Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Ako po si Gwen, 49 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong taong 1996. Bali nasa 20 anyos lang ako ng mga panahong ito. Isa po ako sa mga kabataang maagang nagkaroon ng karelasyon. Dala ng karupukan, sumama ako kay Troy sa kanilang probinsya para magsama na. Walang nagawa ang aking mga magulang kundi hayaan na lamang kami. Kesa naman maging disgrasyada ako dahil may nangyari na sa amin. Naisagawa kagad ang aming kasal sa kabila ng katotohanang masama pa rin ang loob sa akin ng aking mga magulang. Mabuti na lang nagawa ko silang paliwanagan at humingi kami ng tawad sa nagawa naming kapangahasan ni Troy. Sa tulong ng kanyang tiyuhin, nailakad ang mga papeles namin sa munisipyo. Isa lang sa 2 kapatid niya ang nagpakita nung ikasal kami. Ang biyenan ko naman na babae ay sakitin, kaya hindi nakadalo. Pero ipinaalam naman niya sa pamamagitan ng pag-uusap namin sa telepono na wala siyang magiging paghadlang sa pagmamahalan namin ng anak niya. Okay na kami ng aking mga magulang nang magdesisyon kami ni Troy na umuwi na muna sa kanila sa probinsya. Sa tingin mo ba, papayag si Mama na sa probinsya na muna tayo tumira? Oo naman, mag-asawa na tayo. Saan ka man magpunta, sasama ako sa'yo. Isa pa, nakausap ko na siya. Pumayag naman sila ni Papa. Salamat naman kung ganun. Hindi naman tayo talaga magtatagal dun eh. Matanda na si Nanay, kailangan natin siyang alagaan. Para makilala ka rin niya ng personal. Sa telepono lang kasi kayo nagkausap. Sa bagay, mas mainam na rin yung maalagaan mo ang nanay mo dahil iba pa rin na tayo mismo ang makakakita sa tunay niyang sitwasyon sa probinsya. Oo nga, saka alam mo na, hindi naman lahat sa amin willing talaga na magbantay. Malayo sa amin ang isa kong kapatid, yung nakadalo sa kasal natin. Si Ate Karen naman, kapapanganak pa lang kaya hindi pwedeng mabinat. Hayaan mo na. Ang mahalaga, nagawa mong alagaan at ipakita sa mama mo ang iyong pagmamahal habang siya ay nabubuhay. Tsaka hindi na problema ang kapatid mo kapag nando na tayo. Tutulong naman ako. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Ang bait mong asawa. Mabait ka rin naman kasing mister. Hayaan mo, balang araw, makakabawi din ako sa'yo. Niyakap ko na lamang si Troy bilang ganti. Alam ko naman na hindi niya kailangang bumawi sa akin. Araw-araw niyang pinararamdam ang pagmamahal niya sa akin. Sapat na yon para magtiwala ako na mas magiging matatag pa ang aming relasyon at magiging matibay. Ilang araw lang pagkatapos ng pag-uusap naming yon, nag-impake na ako ng aming mga gamit. Marami-rami ang aming dadalhin. Hindi pa kasi namin alam kung hanggang kailan kami sa probinsya. Mas mainam na ang ganito para naman hindi na kami mamroblema sa mga gamit. Araw yon ng Miyerkules nang bumiyahe kami ng aking asawa papunta sa probinsya. Habang nasa bus, panay ang tingin ko sa mga nadadaanan naming lugar sa bintana. Mula sa naglalakihang gusali, napalitan ng tanawin ng malalawak na palayan at maisan. Mas lalong lumamig ang paligid at naging presko ang hangin. Hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na magsuot ng jacket eh. Tuloy para akong dinuduyan sa alapaap. Napasandal ako sa balikat ni Troy hanggang sa makaidlip ako. Hindi ko na alam kung gaano katagal ako nakatulog. Nagising na lang kasi ko sa mahinang yugyug ni Troy sa pisngi ko. Mahal, nandito na tayo. Halika na at kailangan pa nating habulin ang last trip ng jeepney paakyat sa bukid. Pasensya ka na mahal ah. Hindi ko pala namalaya nakatulog ako. Wala yun. Nandito naman ako para gisingin ka eh. Halika na. Iba talaga kapag probinsya. Matiwasay at sariwa ang hangin. Walang kuryente dito. Sa bahay nga gasera lang ang gamit namin. Wala namang problema yun sa akin eh. Kahit nga sa Maynila, hindi naman tayo nag-iilaw ng matagal, hindi ba? Sa kagustuhan nating makatipid sa kuryente, kinailangan nating maghapunan ng maaga. Tapos, nagsisiga lang tayo sa bakuran para maliwanag sa labas ano? Ay, iba na talaga kapag may pamilya na at kailangan harapin ang obligasyon. Talagang nagiging matured na tayo mag-isip. Tama ka. Anak na lang ang kulang sa atin para masabi natin na kumpleto na ang pagiging pamilya natin. Darating din tayo dyan. Sa ngayon, aalagaan na muna natin si Nanay.
Ngumiti ako sa kanya at magkahawak kamay pa kaming sumakay sa jeep na maghahatid sa amin sa bahay nila. Isang oras din ang ginugol namin sa daan hanggang sa huminto ang aming sinasakyan sa isang bahay na gawa pa yata noong panahon ng Espanyol. Inalalayan ako ni Troy na makababa ng sinasakyan. May mga kabahayan naman sa paligid ng tirahan nila Troy. Kaso lang, mas malaki at tila ba nakakamangha ang bahay ng pamilya ng asawa ko dahil ito ang pinakamatandang tahanan sa lugar na yon. Yari sa matitibay na materyales ang bawat parte ng bahay. Ang kanilang wood tiles na nasa sahig ay malinis at madulas at nakakailang tapakan. May hagdan pa silang halos hindi na nilulubayan ng floor wax o kung anumang pampakintab ang ginagamit nila ng mga panahon na yon. Halika na mahal, pumasok na tayo. Sigurado ako naghihintay na sa atin si nanay. Sana naman magkasundo kami ni nanay habang narito tayo sa bahay niyo. Alam mo na, marami akong naririnig na kwento tungkol sa magbiyanan na hindi magkasundo dahil hindi pareho ng pananaw sa mga bagay-bagay. Huwag kang mag-alala, magkakasundo kayo ni nanay. Noong makausap ko siya sa telepono noong nakaraang linggo, halata ko nga sa boses niya ang pagkasabik sa nalalapit natin pag-uwi. Tara na at alam kong hinihintay niya tayo. Sige ba? O paano, ako nang bahala sa ibang dala natin? Aba, walang problema yan. Muli akong inalalayan ni Troy paakyat sa bahay nila. Sa bungad, nakaabang na ang isang babae sa tansya ko ay nasa edad 27. Nakahalukip-kip at mukhang mataray. May pagkakahawig siya sa aking asawa, kaya hinuha ko kapatid siya ni Troy. Hindi ko nga lang siya nakita sa kasal namin ng aking esposo. Biglaan nga naman kasi ang pag-iisang dibdib naming yon. Ate Karen, kumusta? Siya nga pala, si Gwen asawa ko. Gwen mahal, si Ate Karen, siya ang panganay sa amin 3 magkakapatid. Hindi siya nakadalo sa kasal natin. Kapapanganak niya lang kasi noong ikasal tayo eh. Magandang araw po, Ate Karen. Siya pala ang bagong miyembro ng pamilya. May karapatan naman siguro kung kilatisin siya bago ko masabing okay siya para sa'yo. Kung hindi lang ako nangihina nung mga nakaraang buwan, baka nakadalo ko. Ate, hindi mo na siya kailangang kilatisin. May basbas na kami mula kay nanay. Ikinasal na kami. Saka wala ka nang magagawa, hipag mo na si Gwen. Sana naman maging okay tayo habang nandito kami sa bahay ni nanay. Ingat lang ng konti sa bibitawan mong mga salita ah. Subukan natin. Yun ay kung wala akong mapapansing hindi maganda laban sa asawa mo. Nakaramdam ako ng pagkailang sa pagitan ng naging pag-uusap namin ni na Troy at ng ate niya. Sa tono ng pananalita ng babae, halatang hindi niya ako gusto. Bumuntong hininga na lamang ako. Mukhang ito na nga ang unang pagsubok na kailangan kong harapin bilang asawa ni Troy. Kailangan kong makisama sa pamilya niya. Hindi ko naman kasi masabi na boto sila sa akin kahit pinakasalan ako ng kadugo nila. Hindi naman lahat ng kapamilya ni Troy dumalo sa kasal namin. Tinalikuran kami ni Ate Karen kaya naman nahihiyang lumingon sa akin si Troy. Pagpasensya mo ng ate mahal ha. Likas na talaga siyang pinangingilagan ng kahit sino dati pa. Takot siya sa mga bagong miyembro ng pamilya. Akala niya, lahat na lang ng magiging kapamilya namin may masamang balak sa amin. Hindi kasi naging maganda ang buhay pag-ibig ni ate. Huwag kang mag-alala, Troy. Iintindihin ko siya. Ako nang bahala doon. Akala ko ba kapapanganak lang ni ate? Nasaan ang sanggol niya? Patay na ang sanggol eh. Halika na, pasok na tayo. Sana, wag mo nang hanapin ang sanggol ha. Sige, salamat ha. Wala yun. Basta kapag sa tingin mo wala na sa katwiran ng mga sinasabi ni Ate Karen sa'yo, iwasan mo na lang. Oo naman, hindi naman ako kagaya ng iba eh. Nagsusumbong at mahilig gumawa ng kwento. Ilalapag ko lang ang mga gamit natin. Hahakutin ko ng iba. Saka tayo magpunta sa kwarto ni nanay. Sige mahal, hintayin kita rito. Pinagmasdan ko si Troy na nilalapag nga ang mga gamit namin sa gilid ng malaking aparador. Sa tingin ko nga, antigo ang karamihan sa mga gamit nila. Kahit luma na, alam kong matibay at durable. Habang nakatayo, sumagi sa aking isipan ang tungkol sa aking hipag. Nagtataka ko kung bakit namatay ang anak ni Ate Karen. Gayunpaman, pinili kong manahimik.
Napatitig na lamang ako sa kulay kapeng muebles sa aking harapan. May salamin sa bandang yon kaya napatingin ako sa aking refleksyon. Nagulat ako nang matanaw ko sa aking likuran si Ate Karen, masama ang tingin sa akin. Kung makatitig pa ay animoy ng mamata habang pinaglalandas niya ang mga mata sa aking kabuuan mula ulo hanggang paa. Mukhang sanay kang inaalila ang kapatid ko ah. Ha? Parang hindi magandang tignan na habang abala ang asawa mo sa pagpapasok ng mga gamit nyo ay nananalamin ka lang. Aba, hindi uso ang senyorita dito. Pasensya na po ate, hindi ko po kasi kabisado ang pasikot-sikot sa bahay nyo eh. Ayaw ko sa babaeng maraming dahilan. Sabihin mo, maarte ka lang talaga. Teka lang ate ha, sa pagkakaalam ko, ngayon lang ako nakatungtong sa bahay nyo. Hindi pa pwedeng konting pag-intindi naman kasi kadarating lang namin. Ang sama na kagad ng impresyon mo sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ako masamang tao. Mahal ko ang asawa ko kaya ako sumama sa kanya dito. Ngayon wala akong ibang gusto kundi ang makasundo kayo ng mga kapamilya niya. Sa akala mo ba, maniniwala ako ng ganong kadali? Aba, kung makapagsalita ka para kang nagmula sa mayamang pamilya, wala ka namang maipagmamalaki. Sapilitan nga yung pagpapakasal nyo eh. Pati ilang alaga naming kalabaw na ibenta ng dahil sa'yo. Ate, ano ba yan? Nabanggit ko naman sa'yo na ingat naman ng konti sa mga sinasabi mo sa asawa ko. Parang hindi na maganda yan ah. Kadarating lang namin eh. Yan kagad ang isasalubong mo. Mahiya ka naman sa asawa ko. Nagulat ako nang hindi na sumagot si Ate Karen. Sa halip, tumalikod siya at pinasok ang isang kwarto na malapit lang kung saan siya nakatayo. Napabuntong hininga na lamang ako. Hindi talaga ito maiiwasan. Marami rin akong kakilala na gaya ko nakipaglapit din sa mga kaanak ng kanilang mga asawa. May ugali din talaga ang ilan sa kanila kaya naisip ko wag nang magpaapekto. Ayokong ma-stress ang mister ko sa kaiisip na baka mamroblema kami sa pananatili sa bahay ng kanyang ina. Mabuti na lang, nagkulong si ate sa kwarto niya. Hindi na kami nilabas pa. Okay na rin yun, kesa sa may marinig na naman ako na hindi maganda. Aminado ko na mabait ako, pero kapag alam kong wala akong kasalanan at talagang sinasadya akong pakialaman, talagang sasagot ako. Yun ang pinag-uusapan namin ng aking mister habang nag-aayos kami ng mga gamit sa tutuluyan naming kwarto. Pasensya ka na talaga kay ate ha. Hindi ko alam kung bakit ganun siya magsalita. Hindi naman siya ganyan dati. Mahal, wag mo akong alalahanin. Kaya ko naman siyang pakisamahan eh. Siyempre kapag hindi ko na kaya, alam mo na, talagang sasagot ako. At yun ang ayaw kong mangyari. Kaya pakiusap, iwasan mo na lang na magpang-abot kayo ha. Susubukan ko, pero posible ba yun? Nandito lang naman kaming dalawa sa bahay eh. Paano ko siya hindi makakaharap sa bawat araw? Basta tayo na lang ang umiwas. Hanggat may magagawa tayo, lumayo na lang tayo sa kanya. Minsan, makitid talaga mag-isip si Ate Karen. Palagi niyang pinagpipilitan na tama ang katwiran niya. Oo naman. Gayon nga ang ginawa ko. Sa tuwing makikita ko si Ate Karen, ako na ang lumilihis ng daraanan. Hanggat maaari, pinabati ko naman siya. Pero ano pa bang aasahan ko sa taong lantaran ng pinapakita ang hindi pagkagusto sa akin? Siyempre, kailangan kong ibaling sa ibang bagay ang aking pansin. Kaso lang, minasama yata ni Ate Karen ang ginawa kong pag-iwas sa kanya. Paano, bigla na lang niya akong inabangan isang araw habang pababa ako ng hagdan. Nagkataong wala si Troy ng mga sandaling yon. Kinailangan niya kasing bumili ng stock sa bayan. Naiwan ako sa bahay kasama ang aking hipag na siyang nagbabantay kay nanay na mother-in-law ko naman. Hindi ko nga alam kung anong nakain niya at lumabas siya ng kwarto. Tuloy nagkita kaming dalawa. Nagulat ako nang hablutin niya ang aking braso. Ang kapal din naman ang mukha mo para iwasan ako no? Anong kasalanan ko ate? Nagtatanong ka pa? Gaga ka? Napasigaw ako at kaagad na pinigilan ng kamay niya sa paghila sa buhok ko dahil nasasaktan na ako. Kaso lang mukhang balak niya yata talagang kalbuhin ako. Teka lang, bakit ka ba nananabunot? Sumusobra ka na. Aray! Walang yaka? Lumalaban ka pa ha?
Hindi naman ako lalaban kung hindi mo ako unang sinaktan eh. Wala naman akong kasalanan sa'yo ah. Wala? Talaga lang ha? Sige, panindigan mo yung dahilan mo. Dahil ako, nagtitimpi lang sa'yo. Akala mo ba, hindi ko alam na kayamanan lang namin ang habol nyo ng kapatid ko? Ano? Hindi totoo yan. Baka naman ikaw ang may planong ganyan. Aba, alam mo ate, kahit ganito lang ako, hindi ako mukhang pera. Sinungaling? Kung hindi ka mukhang pera, bakit literal na kayong nag-aal sa balutan mula sa dati nyong tinitirhan papunta rito? Ano, balak nyong tirahan tong bahay kapag namatay na si nanay? Ano bang pinagsasasabi mo ate? Buhay pa si nanay. Huwag mo namang gawa ng kwentong tungkol sa pagtira namin dito sa bahay. Nagpunta kami bilang anak dahil gusto ng kapatid mo na alagaan ang nanay niya. Pero base sa pananalita mo, parang gusto mo na siyang mamatay. Muli, sinugod ako ni Ate Karen. Narinig na kami ng mother-in-law ko at kahit nahihirapang bumangon ng matanda, nanghihina niya pa rin kaming inawat. Gusto kong makinig kay nanay, kaso lang ayaw paawat ng aking hipag. Muli niyang sinabunutan ang aking buhok, kaya naman binalya ko siya na ikinatumba niya sa sahig. Mabalasik siyang tumingin sa akin, sabay bangon at muli na naman akong inatake. Nanggigigil niyang sinakmal ang aking damit sa bahaging may kwelyo. Lapastangan ka? Talagang babalatan kita ng buhay! Ano ba? Bitiwan mo ako! Wala akong ginagawang masama sa'yo! Anong kaguluhan to ate? Bakit kayo nagsasabunutan? Sabay kaming napalingon sa may pinto nang dumating si Troy. Mabilis niyang binitiwan ang mga pinamili niya galing sa bayan. Lumayo kagad sa akin si Ate Karen at dinuro ako. Pagsabihan mo yung asawa mo! Walang galang! Bakit ako? Ikaw ang nauna ate. Palagi mo na lang akong pinariringgan. Sabi mo pa tumira lang kami rito para sa mana. Napakasinungaling mo! Wala akong sinabing ganyan! Ano Troy, talaga bang maniniwala ka dyan sa asawa mo? Aba, palayasin mo na yan! Walang magandang idudulot sa iyong babaeng yan! Mahal, kilala mo ko. Alam mong hindi ako ganyang klase ng tao. Sa labis kong gulat, si Ate Karen ang hinarap ni Troy. Galit niyang nilapitan ng kanyang kapatid at dinuro. Tuloy nag-alala ako na baka saktan niya ang aking hipag. Kaya lumapit ako sa kanila para umawat. Ilang beses ko nang napapansin eh. Pinag-iinitan mo ang asawa ko. Pinag-iinitan? Sino ba ang maarte? Sino ang kunwaring mabait pero demonyita naman? Yun nga ang gusto kong malaman mula sa'yo ate. Ano bang kasalanang nagawa ko? Siguro naiirita ka kasi umiiwas ako sa'yo. Ginawa ko lang naman yun para walang gulo eh. Walang mangyayaring gulo kung marunong kang makisama. Ano, lalabas ka lang ng kwarto kapag kakain na o kapag wala ng tao sa kusina? Aba, hindi libre ang pagkain dito para sa mga tamad ha? Hindi mo nga tinutulungan ng asawa mo sa pag-aasikaso sa nanay ko? Oo nga, nanay mo yan. Anong magagawa ko? Kung mag-aasikaso si Troy, aalalay ako. Pero wag mong isusumbat sa akin na hindi ako tumutulong dito sa bahay. Dahil ginagawa ko mga bagay na dapat ay ikaw ang gumagawa. Ikaw ang anak na babae, hindi ba? Dapat nga ikaw ang nag-aasikaso kay nanay eh. Anong ginawa mo? Nasa labas ka, nakikipagchismisan. Tapos ako pa ang babaliktarin mo? Kung kumain man ako sa kusina, normal lang yun kasi asawa kong gumagastos para sa stocks dito sa bahay. Kung tutuusin nga, ikaw ang palamunin eh. Galit na galit kong wika kaya naman sa pagkakataong yon, ako naman ang pinatahimik ni Troy. Naaawa ako kay nanay, ang mother-in-law ko, dahil nakasilip siya sa siwang ng pinto at umiiyak. Nakonsensya ako sa aking mga sinabi, hindi para kay Ate Karen kundi para kay nanay. Ayokong isipin niya na pabigat lang siya dahil kahit kailan hindi ko siya tinratong ganun. Siguro masama lang ang loob ko kay Ate Karen. Hindi ko maintindihan ang trip niya sa buhay. Madalas nagpaparinig ng masasakit na salita, nagdadabog, tapos malalaman ko na lang na binabackstab niya ako sa mga kapitbahay na marites din katulad niya. Tama na yan, mahal. Alam mo naman na hindi ako mahilig magsimula ng gulo, hindi ba? Kahit kailan hindi rin ako nagsinungaling. Nariyan si nanay, tanungin natin. Alam ko naman yun. Tama na kasi. Hayaan mo na. Pagpasensya mo na lang. Ikaw naman ate,
Huwag mo naman pag-initan ng asawa ko. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo ah. Hindi na pala kasama ang manumbat para sa'yo. Anong klaseng mister ka? Kinukonsinti mo yung pagkakamali ng asawa mo, kaya humahaba pang lalo ang sungay niyan eh. Ikaw naman kasi ang nagsimula eh. Pinagsabihan ko na nga si Gwen na iwasan ka. Tapos ano na naman to? Panibagong gulo? Palibhasa, naniniwala ka sa mga sinusumbong sa'yo ng bruhang yan. Wala pa siyang sinusumbong sa akin ate. Kanina pa ako nakatingin sa inyo, kaya alam ko ang buong pangyayari. Minsan kasi, matuto tayong lumingon sa paligid nang malaman natin kung makatarungan ba ang pagsisinungaling, kung wala bang saksi. Tama na yan, mahal. Puntahan mo na muna si nanay. Hayaan mo na muna kami mag-usap ni ate, please. Wala akong nagawa kundi ang tumalikod na lamang. Nilapitan ko si nanay at humingi ng pasensya at inalalayan siya pabalik sa kanyang kama. Napansin kong may luha na sa kanyang mga mata, kaya agaran akong kumuha ng face towel para punasan ang kanyang muka. Pasensya na po kayo sa ginawa kong pagsagot, inay ha. Hindi ko lang po kasi matiis eh. Ilang beses na niya akong ginawa ng kwento. Ngumiti sa akin ang matanda at mahinang sinabi na ayos lang yon, na pagpasensyahan ko na ang anak niya at likas na talaga sa anak niya ang may pagkamaldita. Ayos naman kami ni nanay eh. Siya pa nga ang humimok kay Troy na pakasalan na ako. Nang sa gayon, maging maayos na ang pagsasama namin. Maya-maya pa, napalingon ako nang bumukas ang pinto at pumasok si Troy. Dismayado ang kanyang muka, pero hindi ako nagpatinag. Nginitian ko pa siya at sinalubong. Kumusta ang pag-uusap niyo ni Ate Karen? Nagkaayos man kami, napakarami niyang kondisyon. Okay na din kaysa naman magkagulo. Ayokong nakikitang nagtatalo kayo. Masyadong mapagmataas ang kapatid kong yan. Palagi niya na lang pinalalabas na siya ang tama at ako ang mali. Kung ano-ano na lang ang binabato niya laban sa atin. Para palabasin may masama tayong bala kay nanay. Mahal naman, naririnig ka ni nanay. Sanay na kaming pinag-uusapan si ate. Kala mo naman perpekto. Kung hindi siya nagpabuntis dati sa kasintahan niya, nasa abroad na sana siya ngayon. Kaso lang matigas ang ulo niya, kaya siya nakalugmok ngayon. Hindi mo pa nga nasasagot ang tanong ko sa'yo nung una eh. Ano bang nangyari sa sanggol? Hindi ko talaga alam eh. Sabi ni nanay, patay na daw ang sanggol nang lumabas. Kita mo yung puntod sa labas ng bahay natin? Diyan nilibing ang anak niya. Patay na ang sanggol nang maisilang. Diyos ko, bakit naman ganun? Bakit patay ang sanggol? Hindi ko alam. Sa palagay ko lang, tinapos niya ang buhay ng bata. Kasi nga hindi sila magkasundo ng lalaking nakabuntis sa kanya. Pero wala namang kasalanan ng bata eh. Siguro wala. Pero kapag tinupak ba ang isang tao sa tingin mo hindi siya magiging desperada na gawin ang lahat ng pwede niyang gawin para lang pagtakpan ang lahat ng pagkakamali niya? Minsan bumababa na ang tingin ko kay ate. Hindi ko man nakita ng personal ang ginawa niya. Alam ko may kinalaman siya sa pagkamatay ng sanggol niya. Hindi ko alam, mahal. Kahit kailan, hindi ko naman inisip na gumawa pa ng isang pagkakamali para lang pagtakpan ng nagawa kong kasalanan. Basta wag ka na lang magpakita sa kanya para hindi ka mapagdiskitahan ha. Ayokong makita na nakikipag-away ka eh. Mahinahon ang pagkakasabi ni Troy, kaya wala akong nagawa kundi ang tumango. Malaki naman ang bahay nila eh. Kahit iniiwasan ko si Ate Karen, pilit ko siyang inintindi. Alam kong hindi madali ang mawalan ng isang anak. Minsan napapaisip lang ako kung nasan ba ang lalaking nakabuntis sa kanya. Bakit kailangan na mangyari sa kanila ang bagay na ito? Maging ang kanyang pamilya, ni hindi man lang pinagtakpan ng kanyang nagawa. Madalas tuloy akong maging tulala. Iniisip ang kanyang naging nakaraan. Isang araw, nagtatapon ako ng basura sa labas ng bahay nila Troy nang batiin ako ng isa sa kanilang kapitbahay. Kumusta ka, Gwen? Tama ba? Gwen, hindi ba? Opo, Gwen po. Ayos lang naman po ako. Salamat po. Sino sila? Ako si Selena. Ako ang nakababatang kapatid ng dating kasintahan ni Karen. Ah, ikinagagalak ko po kayong makilala, ate. Ako din, masaya ako na makilala ka. Mukha ka namang mabait eh. Hindi ko lang maintindihan kung bakit madalas ko kayong marinig na nagtatalo sa loob ng bahay ninyo. Naririnig niyo po kami? Oo naman, naririnig namin ang sigawan niyo.
Palagi namang nangyayari yan lalo na kapag nasa bahay na yan si Karen. Siya lang naman ang madalas na magdala ng gulo sa pamilya niyo Pasensya na, hipag ko po si Ate Karen. Alam ko naman yon, asawa ka ni Troy. Kilala ko si Troy. Nung bata pa lang kami, madalas siyang manghingi ng bunga ng mangga sa bakuran namin. Nakakatuwa naman, mahilig din akong manguha ng prutas dati. Tamang-tama, may bunga ang puno namin ng mangga. Halika ipagsusungkit kita. Tsaka wag mo na akong tatawaging ate. Selena na lang, hindi pa naman ako katandaan Nagliwanag kaagad ang mga mata ko nang marinig ang sinabing yon ni Selena. Sa ilang linggo ko ng pananatili sa probinsya, ngayon lang ako may matinong nakakausap, maliban na nga lang kina Troy at Inay. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na sumama sa kanya. Tutal nakita ko naman na nasa tapat lang ang bahay nila. Mapagbiro si Selena at makwento. Sa katunayan, marami siyang naibahaging karanasan na purong kababalaghan sa akin. Pansin ko pa, maasikaso si Selena. Panay pa ang sungkit niya ng bunga na nilalagay niya sa isang plastik. Naku, mukhang marami na yan, Selena. Hindi ko na mauubos. Ayos lang, dalhan mo na lang ang asawa mo. Alam kong gusto rin ni Troy ang mangga. Salamat sa binigay mo Pasensya ka na, hindi man lang kita maimbitahan sa bahay. Nahihiya kasi ko Mamasamain na naman ni ate ang pagdadala ko ng bisita. Hayaan mo na, basta kapag kailangan mo ng kausap, narito lang ako. Higit sa lahat, huwag kang paaapi Ayokong matanaw kita sa tapat na umiiyak. Imposibleng mangyari yon. Kapag hindi ko na kayang ginagawa sa akin ang hipag ko, lumalaban naman ako. Dapat lang, huwag kang paaapi sa kanya. Hindi niya hawak ang buhay natin at pagkatao para hayaan mo siyang apihin ka. Aba, ang kapal naman ng mukha niyang magmalaki pagkatapos ng ginawa niya sa kapatid ko. Ano bang nangyari sa kanila? Bakit hindi sila nagkatuluyan? Dati nang mataas ang tingin ni Karen sa kanyang sarili. Hindi naman kagandahan, pero kung umasta akala mo Reyna. Hindi ko alam na mapagbiro ka pala. Hindi naman ako mapagbiro Nagsasabi ako ng totoo. Ay, kung alam mo lang, ilang beses nang sinuyo ng kapatid ko ang babaeng yan. Pero pinaasa niya lang ang kuya ko. Ayaw niya sa amin dahil mahirap lang kami. Kung tutuusin, hindi rin naman sila mayaman. Kung ganun, naging mapagmataas nga si Ate Karen. Hindi niya matanggap ang magiging katayuan niya sa buhay kung makakatuluyan niya ang kapatid mo kaya pinili niyang ilaglag ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Tama ka, Gwen. Ang masaklap pa, kasabay na nawasak ang kinabukasan ng kapatid ko. Nalungkot siya sa sinapit ng kanyang hindi nakikilalang anak. Sinubukan pa niyang pakiusapan si Karen na ipanganak na lang ang bata, kaso tumanggi ang babae. Hindi ko personal nakilala si Selena, pero kung ganyan talaga ang mga kwentong naririnig ko mula sa kanya, talagang maaawa ako sa kanya at sa kapatid niya. Hindi biro ang kanilang pinagdaanan, lalo na sa kuya niya na umaasang magkakaroon ng anak pero hindi naman nangyari. Malupit naman pala si Ate Karen, hindi siya marunong makinig sa pakiusap ng iba. Yan na talaga ang ugali niya, wala tayong ibang magagawa kundi tanggapin ito. Paano? Mukhang papahapon na, kailangan ko nang umuwi, hindi ko na malaya ng oras. Ako din, nakakaaliw ka kasing kausap Sana hindi pa ito ang huli Sisikapin kong makabalik bukas. Nagkawayan lang kaming dalawa ng aking bagong kaibigan, tsaka ako lumabas ng bahay nila. Nakangiti akong pumasok sa bakuran namin, ngunit kaagad itong napalis nang mapansin ko si Ate Karen sa may balkonahe na matalim na namang nakatitig sa akin. Hindi ko siya pinansin at nilagpasan lang, pero muli na naman niya akong hinablot na ikinahinto ko kagad sa paglalakad. Bakit ba, Ate Karen? Nakikipag-usap ka sa babaeng matabilang dila dyan sa tapat? Huwag kang magsisinungaling, nakita kita! Ano naman ngayon kung makita mo kaming nag-uusap? Wala naman yung kinalaman sa'yo Siyempre maliban na lang kung defensive ka sa inaakala mo na pinag-uusapan ka namin. Bakit ate, may lihim ka ba na pinakatatago mo? Anong lihim? Hindi ako marunong maglihim. Ako din ang tipo ng babaeng hindi mahilig makipagkwentuhan sa kung sino-sino lang para magkaroon ng kaibigan.
Maayos na nakipagkaibigan sa akin si Selena. Wala naman akong nakikitang masama at bala ko pa siyang kausapin hanggat gusto ko. Napasinghap ako nang makita ko siyang basta na lang akong sinampal. Literal na nagulat ako sa kanyang ginawa at hindi kaagad nakagalaw. Kaso, nang makabawi naman ako ay nag-init ng husto ang ulo ko. Agaran ko siyang sinugod, sinabunutan ko siya at sinigurado na hindi siya makakawala. Nagpapasensya ako dahil akala ko karespe-respeto ka, pero nagkamali ako dahil isa kang malaking gaga. Ang kapal naman ng mukha mo para sagot-sagutin ako. Para sa kaalaman mo, sampid ka lang sa pamamahay na ito. Oo nga, sampid lang ako, pero wala kang karapatang saktan ako. Anong wala? Hoy, gumastos ang kapatid ko para pakasalan ka, kaya pwede na naming gawin sa'yo ang lahat ng gusto namin. Diyan ka nagkakamali. Reyna ako ng kapatid mo. Normal lang na gumastos kayo kasi magpapakasal nga, hindi ba? Maliban na lang siguro sa'yo na kahit minsan hindi nakatikim ng pagpapahalaga bilang babae mula sa ibang lalaki. Muli, sinampal niya ako. Yung tingin niya sa akin, tila ba kaya niya akong tirisin hanggang sa hindi ko na makilala ang sarili ko. Gayunpaman, hindi ako nagpatinag. Talagang taas noo pa akong humarap sa kanya. Animo ng hahamon, mas lalong sumama ang tingin niya sa akin. Sa mga pagkakataong ganito, lumalabas talaga ang kamalditahan ko, kaya naman malakas ang loob kong sagutin siya. Ano ate, masakit ba ang sinabi ko? Siguro masama kang babae kaya walang lalaki ang gustong pumatol sa'yo. Sinasagad mo talagang pasensya ko! Ikaw lang naman ang pasimuno ng kaguluhan sa bahay ninyo eh. Pinag-iinitan mo ko. Bakit naman hindi kita pag-iinitan? Kinakausap mo nga si Selena. Kung ganun wala na tayong dapat pag-usapan pa. May kasalanan ka nga sa kanila. Sa pagkakataong ito, ako na ang sumabunot sa kanya. Nagsisigaw si Ate Karen pero hindi ko siya hinayaang makawala sa pagkakahawak ko. Talagang hinila ko ang buhok niya hanggang sa hindi na niya matiis ang sakit at nagagawa na niyang gumanti sa akin. Natumba kaming pareho sa sahig at nagpagulong-gulong. Walang sino man sa amin ang nais na magpatalo. Kinalmot niya ako at pilit na hinihila ang buhok ko para ingudngod ako sa sahig. Mas lalo kong pinagbutihan ang ginagawa ko hanggang sa pumaibabaw na ako sa kanya. Sa ganoong tagpo kami na abutan ni Troy. Nagulat nga ako dahil sinigawan niya ako. Ano na naman ba to, Ate Karen? Gwen! Nananahimik lang ako pero basta na lang akong sinabunutan ng baliw mong asawa. Hindi ako baliw. Kung tutuusin, kasalanan mo ang lahat ng ito. Pati pakikipag-usap ko kay Selena ay pinakikialaman mo. Natural, pareho kayong tsismosa. Naiinggit ka lang kasi walang sino man ang nais na lumapit sa'yo. Tama na, mahal. Inawat ako ni Troy at sapilitang hinila. Napangisi naman si Ate Karen, sabay ngumisi na animoy nagtagumpay na siya. Galit ko naman na sinikmatan ng aking asawa. Bitiwan mo nga ako. Hindi mo na ako dapat pang pinigilan. Matagal na ako nagtitimpi dyan sa kapatid mo. Sumusobra na siya. Mahal naman. Respetuhin mo naman ng konti ang ate ko. Kahit ba hindi kayo magkasundo, hipag mo na siya. Alam mo kung paano ko pakitunguhan ng kapatid mo. Pero ngayon parang ako nang lumalabas na masama. Hindi ba pwedeng tingnan mo muna kung sino ang nagkamali bago ka humusga? Napag-usapan na natin to, hindi ba? Oo, malinaw pa nga ang kasunduan natin. Naiiwasan ko ang kapatid mo. Pero anong ginawa niya? Palagi niya akong ginugulo. Alangan naman na magpaapi na lang ako. Pasensya na, mahal. Hindi ko naman talaga gustong sumigaw sa'yo. Nabigla lang ako. Lalong lalaki ang ulo ng babaeng yan dahil palagi kang humihingi ng dispensa sa kanya. Hayaan mo siya. Kung tutuusin, kasalanan mo to, Ate Karen. Kilala kita. Mahilig kang magsimula ng gulo. Ako na naman ang nakita mo? Sabihin mo na lang kasi, hindi mo kayang pagsabihan yung asawa mo dahil takot kang iwanan ka. Hindi niya ako iiwan. Mahal niya ako. Talaga? Mahal ba niya ang taong tinatraidor niya maging kapatid mo? Huwag kang tanga, hindi kita tinatraidor. Sadyang alam ko nang nangyari sa'yo bago ko pa man nakilala si Selena. Sinungaling? Malamang ako lang ang pinag-uusapan nyo. Mga walang ya kayo? Gusto niyo bang pagbuhulin ko pa kayong dalawa ng tinuring mong kaibigan? Balang araw, ikaw naman ang babalikan yan.
Bakit niya naman ako babalikan? Wala naman akong ginawang masama sa kanya o sa pamilya niya. Hindi kagaya mo, pumatay ng sanggol mula sa sinapupunan dahil hindi mo matanggap na mahirap lang ang tatay ng anak mo. Sinabing tama na! Gwen, pumasok ka sa kwarto! Lagi na lang. Ano, aastang birhen yung kapatid mo pero demonyo siya? Sa totoo lang. Nagdadabog akong umalis at pumasok sa kwarto. Alam kong narinig ng aking biyenan ng lahat ng mga sinabi ko, pero wala akong pakialam. Minsan, may mga bagay talaga na mas mainam lang kung prangkahan ko nang sabihin sa kanila, kesa sa piliin kong maging mabait kahit sinasalbahin na ako ng mga tao sa paligid ko. Nagkulong ako sa kwarto at hindi pinagbuksan si Troy buong araw. Nagtatampo ko sa kanya. Kaya naman ayaw ko pa siyang kausapin. Hindi ko alam, ito pala ang magiging dahilan kung bakit mas lalong lalala ang kalagayan ng aking biyenan na humantong sa matinding pagtatalo namin ng aking asawa. Ang sabi sa akin ni Ate Karen, madalas ka raw kina si Lena lalo na kapag nagpupunta ako sa bayan. Alam mo mahal, walang magandang idudulot ang babae niyan sa buhay natin. Akala ko ba mababa ang tingin mo sa ate mo kasi nakapanakit siya ng ibang tao? Naging mapagmataas siya at nagpaasa ng lalaki. Anong ibig sabihin nito? Naniniwala ka na sa mga sinasabi niya sa'yo? Hindi mo ba alam na gusto niya lang tayong sirain? Wala akong ginagawang masama, Troy. Kung nakipag-usap man ako kay Selena, sa amin na lang yun at hindi siya kasama. Masyado lang nagdududa ang kapatid mo. Natatakot siyang mapag-usapan ng ginawa niya. Alam ko yun. Pero hindi na natin kailangan na makipagsabunutan. Siya naman ang nauna hindi ako. Mainit ang ulo mo. Bukas na tayo mag-usap. At ako pa talaga ang mainit ang ulo? Baka nakakalimutan mo, Troy. Ang bait-bait ko na nga. Kaya kung makita mo man ako na nakipagpisikala na sa iba, ibig sabihin nun, sinagad na nila ang pasensya ko. Yun na nga eh. Paano ko papaniwalaan na hindi ikaw ang pasimuno kung ganyang gigil na gigil ka na nga? Ngayon pa lang halatang gusto mo ng manakit ng kapwa eh. Tinalikuran ko si Troy dahil sa labis na galit. Alam kong hindi kami magkakaintindihan kaya pinili ko na lamang na manahimik. Nahiga ako sa kama at nagtalukbong ng kumot. Ilang beses niya akong tinawag para sa hapunan pero hindi ako sumagot. Nagmatigas talaga ako hanggang sa makatulugan ko na ang pagtatampo. Kinaumagahan, walang imik na bumangon ako sa kama. Hindi ko pinansin si Troy kahit ilang beses niya akong tinangkang kausapin. Akala ko hindi na siya mamimilit pa. Pero nagulat na lang ako nang kausapin siya ni Ate Karen nang sila lang sa kusina. Medyo matagal bago sila natapos kaya naman naisipan kong lihim na makinig. Alam mo bang nakikipaglapit si Selena ngayon sa asawa mo para sirain kayong dalawa? Lihim niyang inirereto kay Gwen ang isa pa niyang kapatid. Hindi magagawa ni Gwen ang bagay na yan, ate. Talaga bang nakakasigurado ka? Alam mo namang hindi ako pwedeng magkamali sa aking mga narinig, hindi ba? Kilala ko si Gwen. Bago pa man kami maging mag-asawa ay naging kaibigan ko muna siya ng ilang taon. Tapos naging kasintahan. Alam ko ang ugali niya, kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Pwes, hindi ko nakasalanan kung dumating man ang araw na malaman mong niloloko ka lang ng asawa mo. Napakawalang yan naman talaga nitong hipag ko. Gagawan pa ako ng kwento. Bago ko pa man sila masundan sa kusina, nagulat ako nang biglang lumabas si Troy at sinalubong ako. Galit na galit siyang dinuro ako. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Gwen. Ano ba talaga ang ginagawa mo sa bahay ni na Selena? Nakikipagkaibigan ka lang ba talaga o nagpapapansin sa kapatid niya? Kapatid, nahihibang ka na ba? Hindi pa nga ako nakakapasok sa bahay nila. Hanggang sa bakuran lang kami ni Selena, nangunguha ng bunga ng mangga. Ayaw ko sa lahat ay yung nagsisinungaling. Alam mo naman yun, di ba? Napaigik ako nang basta na lang niya akong sinampal. Hindi makapaniwalang napatingala ako sa kanya habang sapo ang aking pisngi. Sa unang pagkakataon, sinampal ako ni Troy. Bakit mo ba ginawa yun? Nagtimpi ako. Naging tahimik sa kabila ng mga narinig kong balita. Pero sinagad mo ako, Gwen. Hindi ko akalaing lolokohin mo ako. Naniwala ka naman sa kapatid mong mahilig gumawa ng kwento? Ano, talaga bang sagad sa buto na yung pagtitiwala mo sa kanya para saktan mo ako ng ganito?
Palagi siyang nandito sa bahay. Kaya nakikita niya mga bagay na hindi ko nakikita. Paano hindi ako maniniwala sa kanya? Marami kang pwedeng pagtanungan dyan, Troy. Hindi lang ang ate mo ang nasa bahay natin. Mga kapitbahay dyan sa labas. Pwede mo silang tanungin. Pagkatapos kong sabihin yon ay lumabas ako ng bahay. Sa bakuran ako nagpunta at doon huminga ng malalim. Kung ang ibang mag-asawa, paglalayas kagad ang solusyon para matapos ang away, iba naman ako. Hindi ako ang tipong mag-aal sa balutan dahil alam ko naman na ito ang gusto ng bruha kong hipag. Magpapalamig lang ako para kumalma. Sa ganoong tagpo ako nakita ni Selena na nasa tapat na bakuran lang. Ang aga niyong nagtatalo dyan ah. Si Troy, sinampal ako dahil naniwala siya sa kasinungalingan ni Ate Karen. Pumupunta raw ako dyan sa inyo dahil may lalaki raw ako. Ano? Nababaliw na ba sila? Grabe naman pala manira si Karen, ano? Talagang nandadamay siya ng mga inosente. Hindi ko nga alam kung anong balak niya eh. Paghiwalayin kami ni Troy o kaming dalawa mismo ng asawa ko ang paalisin niya sa bahay. Hindi naman siya gaanong tumutulong sa pag-aasikaso sa nanay niya. Nagmumukmuk lang sa kwarto. Tapos lalabas lang kapag kakain. Gusto mo wag nating patulugin? Kaya mo yun? Wala namang imposible kung susubukan natin eh. Barang ba yan? O konsensyahin mo na lang siya? Sabihin na lang nating pareho yun, pero wag kang mag-alala. Tuturuan lang natin siya ng leksyon. Ano, payag ka ba? Anong gusto mong gawin ko? Buhok niya at larawan. Kailangan mong ibigay sa akin ang mga yon. Magpunta ka sa amin sa araw ng Biyernes, 3:00 ng madaling araw. Sa bahay ko gagawin ang mga yan. Tinanguan ko lang siya at muli na akong pumasok sa bahay. Naabutan ko ang maldita kong hipag na kumakain ng agahan. Nakangisi siya at animoy kinukot siya ako na hindi ko na lamang pinansin. Mas okupado kasi ang isipan ko dahil may gagawin akong kapanapanabik na siguradong ikaiiyak niya bilang ganti. Pumasok ako sa kwarto namin ni Troy. Nakita ko siyang nakaupo sa kama at nakayuko. Mahal mo ba talaga ako, Gwen? Ano bang klaseng tanong yan, Troy? Magpapakasal ba ako sa'yo kung hindi kita mahal? Titiisin ko ba ang mapanghusga kong pamilya? Maging pamilya mo kung hindi kita nakikitang kasama ko sa hinaharap? Alam mo, ito ang kinatatakutan ko eh. Yung maniwala ka na lang bigla sa mga sasabihin nila nang wala man lang matibay na ebidensya. Nagseselos kasi ako. Pero hindi sapat para saktan mo ako. Nang magpakasal ako sa'yo, hindi kasama sa pagpirma ko sa marriage contract natin na pwede mo akong pagbuhatan ng kamay. Nabigla lang ako, mahal. Tsaka mo na ako tawaging mahal kung sigurado ka na talagang totoong mahal mo ko. Ang taong umiibig sa kanyang asawa, hindi kailanman nananakit. Tinalikuran ko siya pagkatapos kong sabihin ang mga katagang yon. Mabigat na mabigat ang loob ko ng mga sandaling yon. Para akong sinasakal at may pinapasang mabigat sa balikat ko. Pinanindigan ko ang pagtatampo ko sa kanya. Talagang hindi ako namansin hanggang si Troy na mismo ang hindi nakatiis. Kahit mag-asawa na kami, niligawan niya ulit ako. Sinuyo at hindi na nakinig sa mga gawa-gawang kwento ng ate niya. Tuloy, naging maayos ulit ang pagsasama naming dalawa. Alam ko sa pagkakataong ito, hindi ko na dapat pinagtutuunan ng pansin si Ate Karen. Pero may sulok sa puso ko ang nagnais na makita siyang magdusa. Gusto kong gumanti, lalo na at dahan-dahan niyang nakikita ang matinding pagmamahalan namin ni Troy na kahit minsan hindi niya siguro natikman. Nasa ganung kalalim akong nag-iisip nang bigla siyang magsalita sa aking harapan. Ang lalim ng iniisip natin ah. Ano, akala mo porket nagkaayos na kayo ni Troy, okay na ang lahat? Kahit kailan, hindi kita matatanggap bilang asawa ng kapatid ko. Wala naman akong pakialam sa sasabihin mo eh. Hindi naman tayo ang magsasama. Kahit lumuha ka pa ng dugo, wala kang magagawa. Hindi na ikaw ang pinakikinggan ni Troy. Talagang gumagawa ka ng paraan para gumaan ulit ang kamay ko na sampalin ka, no? Subukan mo lang nang makita ni Troy kung gaano ka kademonyita. Tse, walang asawa. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. Talaga? Paano naman yung tungkol sa pinatay mong sanggol? Hindi ko pinatay ang anak ko. Hayop ka? Wala kang karapatang husgahan ako. Paano ba yan? Hinusgahan mo na ako. Tapos kalait-lait ka rin pala.
Nakakaawa ka ate. Nanlilimos ka na nga lang ng atensyon. Sana kasi baguhin mo ng ugali mo nang may lumapit naman sa'yo. Hindi yun kahit pagngiti man lang mula sa'yo, malaking halaga pa ang kakailanganin, malaman lang ng mga tao na nakangiti ka. Bruha ka? Sinadya ko siyang i-provoke hindi para labanan siya, kundi para saktan niya ako. Iniinis ko siya sa pamamagitan ng pagngisi ko at malumanay na pananalita sa kanya, pero pailalim lang ang atake ko. Nang dumapo nga ang kanyang kamay sa aking muka, kaagad akong napasadsad sa dingding. Medyo malakas ang naging pagsampal niya, ngunit ayos lang. Umarte ko ng pag-iyak, kaya gayon na lang ang pagsigaw ni Troy mula sa may kusina. Nakita niya ang buong pangyayari, simula pa kanina habang nag-uusap kami ng kapatid niya. Hindi nga lang niya narinig ang usapan namin, pero dahil nakangiti ako kanina, iisipin niyang si Ate Karen naman talaga ang unang gumawa ng gulo. Ate, ano na naman ba yan? Yang asawa mo! Kanina ko pa kayo pinagmamasdan. Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Bulag ka ba, Troy? Iniinsulto niya ako. Pwes, hindi yun ang nakikita ng mga mata ko. Pwede ba ate, maging mature ka naman? Wala ka nang nagagawang hindi maganda sa bahay na to. Wala ka pang naitutulong. Sino ba nag-aalaga kay nanay? Si Gwen naman ah. Ang gumagastos sa pangangailangan ni nanay. Ako, kami ni Gwen ang naglalabas ng pera. Ano ba ang naitutulong mo? Sama ng loob? Ate naman, akala ko ba nagkasundo na tayo? Magaling magpanggap ang asawa mo, pero ang totoo demonyita yan. Kung ayaw mong maniwala sa akin, magsama kayong dalawa. Umalis si Ate Karen ng bahay. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Ang alam ko lang, marami siyang hindi magagandang ginawa. Pero hindi ko na pinansin pa ang mga bagay na yon. May iba akong paglalaanan ng aking oras at ito ay ang makialam sa mga gamit niya. Sinadya kong alagaan si nanay sa kwarto. Maya-maya pa, tumayo ako. Inay, magbabanyo lang po ako saglit ha. Naiihi na talaga ako eh. Tumango naman ang matanda kaya nagpasalamat kagad ako. Hindi naman talaga ako naiihi. Ang balak ko lang, kunin ang mga kakailanganin para magawa na ni Selena ang pambabarang. Mabuti na lang, hindi pa uso ang doorknob sa mga bahay sa probinsya kaya madali akong nakapasok sa kanyang silid. Tumambad sa akin ang mga nakakalat niyang damit sa sahig. Sa isang mesita, nakita ko ang suklay at iilang larawan. May nakasalansan na mga libro at may isang notebook sa kama na puro sulat kamay ni Ate Karen. Puro pagpapractice lang ng pirma. Sumilip muna ako sa bintana. Nakita ko si Troy na nagsisibak ng kahoy sa likod bahay. Kontento akong ngumisi. Tsaka nilingon ulit ang mesita. Walang pagdadalawang isip na kinuha ko ang isa sa mga solo niyang larawan pati na rin ang iilang hibla ng buhok na nakasabit sa suklay. Ibinulsa ko ang mga ito at parang walang anumang lumabas ng kwarto. Pagpasok sa higaan ng aking biyanan, tumanaw akong muli sa bintana. Naghahakot na si Troy ng panggatong papasok sa kusina. Naupo ako at nginitian si nanay. Gusto niyo po ng lugaw? Muli ngumiti sa akin ang matanda. Ibig sabihin, gusto niya ang lugaw. Magalang ako nagpaalam at nagpunta sa kusina. Nakita ko si Troy na abala kaya naman tinawag ko ang pansin niya. Pabawasan ko ang panggatong mo ha. Gusto ni nanay ng lugaw eh. Oo naman, maigi nga yun eh. Para mabusog si nanay. Palagi na lang kasi siyang tumatanggi kapag ako nagdadala sa kanya. Si ate naman ewan ko saan nagpunta. Pagkatapos namin magtalo kanina, basta na lang siyang umalis. Hayaan mo na lang siya. Nandito naman ako para mag-alaga kay nanay eh. Salamat mahal ha. Hindi mo ako sinukuan. Kahit munti ka na akong naniwala sa mga kwentong inimbento lang pala ni ate para mag-away tayo, hindi mo ako iniwan. Bakit ko naman gagawin yun? Minahal kita kaya ako nagpakasal sa'yo. Hindi ako nakikipaglaro lang. Sana yun din ang alalahanin mo palagi. Ang mga tao, kaduguman natin o hindi, talagang magpapakawala ng hindi magagandang salita laban sa atin dahil gusto nila tayong siraan. Sa huli, tayo din naman ang magdurusa. Pero tayo din ang aayos ng gusot sa relasyon natin. Kung hahayaan natin sila na impluwensyahan ng kasamaan ng relasyon natin, tayo ang masisira at hindi naman sila. Pagtatawanan lang nila tayo, Troy.
Sinasabi ko to dahil may mga nakilala na rin ako na humantong sa pagiging miserable ang buhay nila. Ayokong dumating tayo sa puntong yon. Kaya nga, nahihiya ako sa iniaasal ko. Ako dapat ang lalaki at umiintindi ng mas malawak. Pero ako pa tong madaling nagapi ng pagsiselos. Ang mahalaga, naiintindihan mo na ngayon. Alam mo kasi may mga bagay na hindi na natin dapat inaasa sa iba. O paano? Baka naiinip na si nanay. Magluluto na muna ako ng lugaw ha. Tatapusin ko muna ang ginagawa ko. Mamaya ako ang magpapakain kay nanay. Nagngitian lang kami ni Troy tsaka ko hinarap ang aking gagawin. Nasa kalagitnaan na ako ng paghahain nang sumakit ang aking tiyan. Yung sakit na parang binubutas ang aking kalamnan. Napairin ako sa sobrang sakit. Yung hindi ko na maipaliwanag. Parang hihilab na parang may gumagalaw sa loob. Maya-maya, mas tumindi ang kirot. Nilapag ko nang wala sa oras ang pinggan na nalagyan ko sana ng lugaw at napaupo sa sahig. Sa ganoong tagpo ako naabutan ng aking asawa. Mahal, ano nangyari sa'yo? Yung tiyan ko, ang sakit ng tiyan ko. Ano? Halika nga rito. Bakit ba nakasalampak ka dyan sa sahig? Ano bang kinain mo para sumakit ng ganyan ng tiyan mo? Hindi ko alam. Wala pa naman akong kinakain eh. Ang natatandaan ko, uminom lang ako ng kape. Baka naman nasobrahan ka lang sa kape, mahal. Teka lang, kukuha muna ako ng gamot ha. Naiwan akong namimilipit sa sakit ng tiyan. Pakiwari ko, nadudumi ako na parang hindi. Kaya naman naisip kong magpunta sa banyo. Baka kung ano na lang to at mawawala din kapag nakapagbawas na ako. Nangyari nga ang aking inaasahan pero bago ko pa man ma-flush ang laman ng inidoro, napasigaw ako. Purong dugo ang nakikita ko doon. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ko. Dala ng labis na pandidiri, dumuwal ako sa lababo. Kagaya ng inilabas ko sa inidoro, purong dugo din ang sinuka ko. Mas lalo akong naging hysterical. Naririnig ko ang katok ng aking mister mula sa labas ng pinto. Hindi ako nakagalaw kaagad. Animo may mga kitikiti kasi akong nakita mula sa sinuka ko na labis na kapagpasindak sa akin. Mga linta, nanlaki ang mga matang napahimas ako sa aking lalamunan. Pinagpapawisan ng malapot at nanlalamig ang mga kamay. Muli, narinig ko ang nag-aalalang si Troy. Mahal, ano nangyayari sa'yo? Buksan mo tong pinto! Troy! Tulungan mo ako! Dalhin mo ako sa ospital! Maging si Troy, alam kong hindi siya makapaniwala. Kaya walang pagdadalawang isip na inalalayan niya ako at dinala sa pinakamalapit na ospital. Si nanay naman, ibinili namin sa mga kapitbahay. Matapos ang ilang test ay nakipag-usap sa amin ang doktor. Ibig kong maiyak nang sabihin ng lalaki sa amin na wala akong sakit. Walang problema sa aking kalusugan. Wala din silang nakitang kahit anong sugat sa loob ng aking katawan para masabi nilang pinagmumula ng pagsusuka ko ng dugo. Gayunpaman, sinabihan kaming bumalik sa ospital kapag nakitaan ulit ako ng mga senyales ng pagsusuka. Pagdating namin sa bahay, nakaabang sa amin si Ate Karen. Nakatitig pa siya sa akin. Animo sinusuri ako na labis kong ikinailang. Ayos din kayo ah. Aalis-alis kayo tapos iniwan niyo si nanay sa kapitbahay? Galing kami sa ospital. Pina-check up ko si Gwen sa doktor. Saang ospital ba? Sa mental? Magsisimula ka na naman ba? Hayaan mo na siya, mahal. Sana sa susunod, siya naman ang magkasakit. Mahal! Nakita mo na kung gaano kasama ang asawa mo? Gumagaya lang ako sa'yo, ate. Baka nga alam mo kung ano ang nangyayari sa akin eh. Baka may ginawa ka. Halimbawa na lang, lumapit ka sa mambabarang. Pinagbibintangan mo ba ako? Hindi, pero mukhang galit na galit ka. Ibig sabihin, tinamaan ka sa sinasabi ko. Walang yaka talaga? Ang sabihin mo, kaartehan lang yan pagpapadala mo sa doktor. Tama na yan, ate. Walang ginagawa sa iyong asawa ko. Lubayan mo siya. Hindi ko na nagawang sumagot kaagad dahil hinila na ako ni Troy papunta sa loob. Bigla tuloy sumagi sa aking isipan ang nasabi ko kanina.
Hindi naman yun sadya, pero tila nagbigay ito ng ideya sa kung ano ang posibilidad na may kinalaman ng maldita kong hipag sa aking pagkakasakit. Kinaumagahan, kinailangan na namin na mamili ni Troy. Paubos na kasi ang aming mga stock sa bahay. Ako naman ay namasyal kina Selena para makipagkwentuhan. Dahil tulog naman si nanay at alam kong mamayang tanghali pa siya magigising. Sinalubong kaagad ako ng babae sa may tarangkahan ng bahay nila. Kumusta ka na? Balita ko sinugod ka ng asawa mo sa ospital ah. Oo, nagsuka kasi ako ng dugo eh. Kakaiba nga eh. Masamang-masama talaga ang pakiramdam ko. Pero nang mapakinggan namin ang findings ng doktor, wala naman daw akong sakit. Walang mali sa akin. Nagtaka tuloy ako. Sa tingin ko kailangan mong matawas. May kakilala kang magtatawas? Bakit kailangan pa nating maghanap? Marunong naman ako eh. Inalalayan ako ni Selena papunta sa hiwalay na kamalig sa likod bahay niya. Kwento ni Selena, hindi na daw nagagamit ng mga magulang niya ang kamalig dala ng madalas itong pamahayan ng mga ligaw na ahas. Balak nga dapat nila ay ipasara na lamang ito. Kaso lang, nang mamatay naman ang kanyang abuela ay sa kamalig itinambak ang mga gamit nito. 18 lang ako nang mamatay ang lola ko. Lingid sa kaalaman ni nanay, may ipinamana sila sa akin, ang kakayahan niyang mambarang. Isang mananambalang aking lola, dala ng pagiging abusado ng mga tao, pinili niyang sundin ang landas na malayo sa dati ay kaugalian na niya. Sa halip na tumulong sa mga nangangailangan, nambabarang siya para wala nang lumapit sa kanya. Kinatakutan si lola noon ng mga tao. Hindi nila inisip na ang dahilan naman kung bakit naging ganun ang aking lola ay sila rin naman ng mga tao. Pinupuntahan nila si lola kung may kailangan sila. Minsan, inaabuso na nila si lola. Ginagawang katatawanan ng kanyang kakayahan. Pasensya na, hindi ko alam. Okay lang, wala ka namang kinalaman dun eh. Kawawa naman pala ang lola mo. Hinusgahan siya, hinatulan. Alam ko naman na hindi karamdaman ang kumitil sa buhay niya. May ibang paliwanag tungkol sa bagay na yon. Bago siya pumanaw, inilipat niya sa akin lahat ng kaalaman niya sa panggagamot at mambabarang. Marunong na ako ng mga bagay na yon, pero wala akong pinagsabihang iba. Ayokong pateko, husgahan nila kagaya ng ginawa nila sa kuya ko. Ang kuya mo ba ang dating kasintahan ni Ate Karen? Oo, siya nga. Ano bang nangyari? Ginamit lang ni Karen ang kuya ko. Hinututan ng pera, sinaktan at iniwan. Hindi ang kuya kong nakabuntis sa kanya, Gwen. Bukod kay kuya, may iba pang lalaking nakasiping si Karen. Siya ang tunay na ama ng dinadala ng hipag mo. Hindi ito alam ni Troy. Wala din naman siyang balak na ipaalam ang mga yun eh. Nahihiya siyang malaman na ibang lalaki ang nakabuntis sa kanya. Kahit na ang kinukutsa kong kapatid naman talaga ang kasintahan niya. Nalaman ni kuya ang ginawa ni Karen at sa sobrang bait ni kuya, sinabi pa niyang nakahanda siyang panagutan ng anak ng iba. Muli, hinamak ng walang yang babae ang kuya ko. Hindi kinaya ni kuya ang iskandalo kaya siya umalis. At kabaliktaran pa ang isinalaysay niya sa pamilya niya. Yan ang dahilan kung bakit nagkasakit ang biyanan mo at nakaratay sa kama. Saksi ang matanda sa ginawa ni Karen sa sanggol matapos itong ipanganak. Anong ginawa niya? Ang sabi ng nanay mo, dahil madalas kaming nagkakausap noon, nakita niyang tinakpan ni Karen ang una ng muka ng sanggol. Ito ang dahilan kung bakit namatay ang kawawang bata. Iyak nang iyak si Aling Belen nang ikwento niya sa akin ang mga nangyari. Walang kapatawaran ang ginawa niya. Gawin mo na ang kailangan mong gawin, Selena. Ito ang mga nakuha kong gamit ni ate. Lihim na lamang akong humingi ng tawad sa kalangitan dahil sa nakatakda kong gawin. Masakit at mahirap, pero kailangan kong tiisin. Masama si Ate Karen, yun ang sigurado, kaya kailangan niyang matuto. Tumawa si Selena at saglit muna akong tinawas. Ayon sa kanya, binarang din daw ako, kaya ako nagsuka ng dugo. Bukod sa kanya, may kilala raw siyang tao na may kayang manakit ng tao gamit ang katulad na paraan. Pero hindi ako napuruhan. Ibig sabihin, talagang wala akong kasalanan. Nagpasalamat naman ako sa Panginoon dahil hindi nagtagumpay ang sino man nasaktan ako. Yun nga lang, alam kong si Ate Karen ang may kagagawan nun. Siya lang naman ang kaaway ko eh.
Binigyan naman ako ni Selena ng pangontra, sakali man na umatake muli ang mambabarang. Kinahapunan, nagkakape kami ni Troy nang makita ko si Ate Karen na matamlay na naglalakad pababa ng hagdan. Ate, halika. Saluhan mo kami. Mahal, bakit hindi sumasagot si ate? Parang hindi niya tayo naririnig. Teka lang at lalapitan ko siya. Hinayaan ko si Troy na lapitan ng ate niya. Nag-usap ang dalawa. Maya-maya pa, nakikita kong nagbabangayan na sila. Mukhang nakikipagmatigasan si ate sa aking asawa. Tumayo ako at lumapit. Kahit na magkaaway kami ni Ate Karen, gusto ko pa ring malaman kung ano ang pinagtatalunan ng dalawa. Nagulantang ako nang makitang nagsuka si ate. Akala ko normal na pagsusuka lang yun, pero may kasamang ipis ang kanyang mga sinuka. Ate, ano nangyari sa'yo? Ano ang mga sinuka mo? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Halika, dito ka muna sa kwarto mo. Magpahinga ka, tatawag ako ng doktor. Pupuntahan ko lang si nanay, mahal. Hindi ko sila pinansin at pinaikutan lang ng mga mata si ate. Sino ngayon ang maarte sa aming dalawa? Alam ko kung ano ang nangyayari sa kanya, pero pinili kong wag magsalita. Mas lalong lumala ang sitwasyon ni ate. 2 doktor na ang tumingin sa kanya, ngunit iisa lang ang kanilang sinasabi. Wala raw siyang sakit. Simula nang may mangyaring kakaiba sa kanyang katawan, palagi siyang nagkukulong sa kanyang kwarto. Hindi siya lumalabas, wala siyang kinakausap, halos ayaw kumain. Ang alam ko lang, madalas siyang umiiyak sa gabi. Kakaibang barang ang ginawa sa kanya ni Selena. Para siyang binabaliw. Kung ano-ano ang kanyang nakikita. Mga bagay na tanging siya lamang ang nakakaalam. Alam kong may kinalaman ako sa nangyayari sa kanya. Ngunit nagpakabulag at bingi ko. Nanatili pa rin akong tahimik. Kung saan-saan na nakakarating si Troy para sa paghahanap ng manggagamot na makakapagsabi sa kung ano ang nangyari sa hipag ko, kaya ako ang madalas na maiwan sa bahay kasama ang 2 sakiting babae. Isang araw, nagpa siya akong kausapin si Ate Karen. Dala ko ang isang baso ng gatas na binili ni Troy na ipinainom ko sa kanya. Simula nang magkasakit siya, mas lalo kaming hindi magkasundo. Ayaw niya akong kausapin. Ngayon lang talaga ako mamimilit. Bili ni Troy, ate. Inumin mo raw tong gatas. Ayoko! Ibigay mo na lang yan sa aso! Hindi ko magagawa yan. Hindi ako aksayadong tao. Lahat ng meron ako, pinahahalagahan ko. Kahit pa nga iisang tuyo na lang ang maiwan sa mesa, hindi ko sasayangin yun. Lumingon sa akin si Ate Karen. Napatitig siya sa hawak kong gatas. Sa totoo lang, nakakatakot na siyang tignan ngayon. Parang gumagalaw na bangkay. Ganito ang naging resulta ng ginawa ni Selena sa kanya. Pakilapag sa mesa. Ang bili ni Troy, bantayan kita habang iniinom ang gatas nang matiyak ko na hindi mo ito itatapon. Sa tingin mo ba kaya ko pang gawin yon? Kulang ako sa lakas at hindi makakatayo ng maayos. Ilang buwan na ba akong nakaratay? Siguro masamang-masama ang ugali ko. Wala man lang mga kaanak ang dumadalaw sa akin. Narinig ko sila sa kwarto ni nanay, pero kahit nasa malapit lang ako, ayaw nila akong silipin. Maski nga ikaw, siguro, tuwang-tuwa ka ngayon kasi may sakit ako. Walang kontrabida sa buhay mo. Kung ganyan ang tingin mo sa akin, ate, bakit narito ako ngayon? Tinitigan ko si Ate Karen. Malayong malayo na sa dating itsura ang anyo niya ngayon. Payat, maputla, nangangalong mata. Sa tuwing tumatawa siya, umaalog ang maluluwag ngunit kulubot niyang balat. Ang katawan niya ay butot balat na lamang, dahilan kung bakit hindi siya makatayo. Kulang na sa lakas ang mga binti niya. Hindi ko nga alam paano ito nagawa ni Selena. Dahil ilang albularyo na rin ang nilapitan namin, sadyang hindi nila mahulaan ang tunay na nangyayari sa aking hipag. Napipilitan ka lang na puntahan ako. Alam kong makokonsensya ka kapag tumirik na ang mga mata ko sa gutom. Marami akong gustong isumbat sa iyo, ate, pero hindi ko yun magagawa. Siguro may dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Baka naman pwede mo nang sabihin ngayon kung ano ang nangyari at nagkakaganyan ka. Sabi kasi ni Troy, namatay ang anak mo. Ano ba talaga ang nangyari? May mga bagay na nais ko nang ibaon sa limot, Gwen. Pwede ba wag na nating pag-usapan yan? Hindi ka makaka-move on kung hindi mo ikakwento sa kanila ang nangyari.
Wala kayong alam. Mas mabuti ng puro kasinungalingan na lang ang marinig nyo mula sa ibang tao. Pagod na akong magpaliwanag. Huwag ka sanang magagalit, pero nabanggit sa akin ni Selena na hindi kinaya ng kuya niya ang pananakit mo sa kanya, kaya umalis ang lalaki at nagpakalayo-layo. Pansin ko, naging malumbay ang mga mata ni Ate Karen. Mangiyak-ngiyak siya. Nararamdaman kong gusto niyang magsalita. Kaso lang, parang may pumipigil sa kanya. Ate, alam kong masama ang loob mo sa akin, pero sana maniwala ka. Hindi naman ako masamang tao eh. Mahal ko si Troy at mahal ko rin ang mga taong mahal niya. Kabilang ka na ron. Hindi ko lang talaga matiis na hindi sumagot-sagot sa'yo. Nasasaktan ako sa tuwing hinuhusgahan mo ko. Kahit nga malumanay ako magsalita, minsan nasasagad mo na ako. Kaya yun, nakakapagod din pala mag-isip ng puro na lang kakitiran. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang pinaghuhugutan mo. Isa akong malaking malas. Hanggang ngayon, nagpapaasikaso pa rin ako kay Troy. Kahit nagkamali ako sa kanya, inaalagaan niya pa rin ako. Kahit nagagalit siya sa akin, hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Kahit ilang beses ko kayong tinangkang paghiwalayin, ang tibay niyo at naiinggit ako sa inyo. Hindi mo naman kailangan mainggit sa amin eh. Pamilya tayo. Ikaw, ako, magkapatid na tayo ngayon. Hindi man pareho ang dugong nananalaytay sa mga katawan natin. Pero pinagbuklod kami ng Panginoon at parte ka na rin ng pamilya ko. Ate, alam kong may problema ka. Pwede mo namang sabihin sa akin eh. Tungkol ba sa kuya ni Selena? Masama ba talaga ang loob niya sa'yo? Sa labis kong gulat, humagulgol ng iyak si Ate Karen. Halos hindi ko na nga siya maawat sa kanyang paghagulgol. Tuloy, hinayaan ko na muna siya hanggang sa tuluyan na siyang mahimasmasan. Kung kailan tahimik na siya, nagpa siya akong tumayo at wag nang ipilit ang mga katanungang gumugulo sa aking isipan. Ang nakatatak na lang sa akin ngayon ay puntahan si Selena para sabihin na itigil na niya ang ginagawa. Ito lang naman talaga ang gusto ko eh, ang matigil na si Ate Karen sa pangaaway sa akin. Nangyayari na yun ngayon, kaso lang bago pa man ako makaalis, nagsalita si ate. Bunga ng karahasan ng batang dinadala ko noon sa aking sinapupunan. Ha? Anong ibig mong sabihin, ate? Nagahasa ako. Kaya ako nabuntis. Alam ba to ng kuya ni Selena? Oo, alam niya. Ito ang dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya. Nagmamahalan kaming dalawa. Sumama lang naman ang tingin nila nang inakala nila na pinatay ko ang bata. Pero may hindi alam si Selena. Ang lalaking gumahasa sa akin ay ang kinatatakutang lalaki dito sa aming bayan. Nabuntis niya ako at palihim pa akong kinakatagpo. Kahit nagdadalang tao na ako, ginagamit niya pa rin ako. Inaabuso at sa pilitang pinapainom ng mga gamot na sabi niya, pampalaglag ng bata. Wala akong nagawa noon. Pinapili niya ako. Buhay ko raw o ang bata. Sakali man na magreklamo ko, wala naman daw maniniwala. Ako pang lalabas na masama sa mata ng lahat. Kita mo naman, ako nga ang usap-usapan ng mga tao, hindi ba? Pero ang sabi ni Selena, nakita ka raw ni nanay na tinakpan ng una ng mukha ng bata. Hindi ko itatanggi yun. Tinakpan ko ang katawan ng bata dahil patay na ito nang ipinanganak ko. At hindi ko maaatim na pagmasdan ang nangyari sa anyo nito dahil sa kaiinom ko ng gamot na pampalaglag. Hindi siya perpektong nabuo na isang bata, Gwen. Parang nalusaw lang ang katawan niya. Magkakadikit ang braso at paa at wala siyang ulo. Baka yun na nga ang epekto, ate. Tinanong ako ni nanay kaya napilitan akong ipagtapat sa kanya ang lahat. Ayun ang dahilan kung bakit siya na-stroke. Hindi niya kinaya ang mga pinagtapat ko sa kanya. Ayaw din niyang magreklamo kagaya ko. May posisyon sa gobyerno ang lalaking gumahasa sa akin. Nang malaman ito ng kuya ni Selena, umalis siya para sundan ng lalaki. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya dahil wala na akong balita. Hanggang sa heto, nagkasakit ako at mamamatay na lamang na hindi siya makakasama. Napaiyak ako sa mga sinabi ni Ate Karen sa akin. Hindi ko akalaing pinagdadaanan niya pala ang mga ganoong bagay. Kaya pala siya mailap sa mga tao. Kaya siya natatawag na suplada at masama. May tinatago siyang lihim na nagsisilbing dahilan ng pagbabago niya sa pakikitungo sa iba.
Natapos ang usapan naming ito ni ate na may pinalidad na sa aking desisyon. Kinausap ko si Selena at ipinaliwanag ang buong katotohanan. Siya man ay napaiyak sa kanyang mga nalaman. Kung ganon, nililihim din ni kuya ang nangyari kay Karen. Hindi niya sinabi sa akin ang totoo. Tuloy umalis si kuya. Akala ko ipapahinga lang niyang nasaktan niyang puso, pero igaganti niya pala si Karen sa mga lumapastangan dito. Sana sinabi niya na lang sa akin. Kaya ko naman gawin ang paghihiganti ng walang nadadamay. May mga rason ng bawat bagay kaya ito nangyayari. Pero alam mo, nung malaman ko ang nangyari sa kanya, nalusaw kagad ang galit ko. Hindi niya pinatay ang anak niya. Kahit bunga ito ng pagkakamali. Iba ang balitang nakarating sa atin. Tama ka. Marahil, sinadya ito para pagtakpan ng mapait niyang karanasan. Babawiin ko na ang ginawa ko sa kanya. Magdurusa ang dapat na magdusa. Binawi nga ni Selena ang kanyang barang na ginawad kay ate. Unti-unting nanumbalik ang malusog na pangangatawan ng aking hipag hanggang sa tuluyan na siyang gumaling. Nagkatapatan sina Ate Karen, Selena at nanay. Pinatunayan ng aking biyenan ang katotohanan sa nangyari kay Ate Karen, kaya naman hinanap namin ni Troy ang taong tunay na nagkasala sa kanya. Sa kabilang barangay kami nakarating at nalaman na lumuwas ng Maynila ang nasabing lalaki. Nagbigay naman ng address ang mga kaanak at sinabing ipahuli ang lalaki sa lalong madaling panahon, lalo na at hindi lang pala si Ate Karen ang nabiktima nito. Sa paghahanap namin sa kuya ni Selena at sa lalaking gumahasa sa aking hipag, nakarating kami sa isang presinto sa Maynila. Nalaman namin na nakakulong ang kuya ni Selena sa salang pagpatay sa lalaking gumahasa kay Karen. Naipaghiganti nga niya ang babaeng kanyang minamahal, pero kapalit naman ito ang kanyang kalayaan. Gayunpaman, ipinaabot niya ang mensahe na balang araw magkikita rin sila at ipagpapatuloy ang naudlot nilang pagmamahalan. Makakaasa ka. Hahanap kami ng paraan para makalabas ang kuya mo, Selena. Ikinalulungkot ko ang nangyari, Selena. Kaya pala nakulong ang kuya mo. Ayos lang yun, Gwen. Sa ngayon, nilalakad na ni Mayor ang pagpapalipat kay kuya sa kustodiya ng aming bayan para doon na simulan ang paglilitis. May iba rin kasing nabiktima ang manggagahasang yun. Salamat din sa iyo, Troy. Kahit kailan napakabuti mo sa akin. Mabuti na lang nabawi natin ang barang laban kay ate. Sigurado naman ako na natuto na siya sa leksyon niya at maging tayo rin. Tama ka. Simula ngayon, kikilalanin na muna natin ang isang tao bago natin husgahan. At higit sa lahat, aalamin muna natin ang buong pangyayari bago kumilos ng kagaya ng ginawa natin. Naging matalik kaming magkaibigan ni Selena. Inilihim namin ang lahat ng nangyari, maging kay Troy. Sa ngayon, nandito pa rin kami sa probinsya. Kami na ang nakatira sa bahay ng yumao kong biyenan. Si Ate Karen naman, nasa poder na ni Selena dahil kasal na sila ng kuya niya matapos mabigyan ng parol mula sa pagkakakulong. Unti-unti na naming naaayos ang lahat. Alam ko, natuto kaming lahat ng leksyon. Palaging tatandaan na maging mabuti at mahaba ang pasensya at wag nang gumamit ng itim na kapangyarihan. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Naway kapulutan po ninyo ng aral ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.